Yan guys, ito yung binatilyo na nakilala ko. Lumayas daw, umalis dun sa poder ng kanyang nanay dahil sa kanyang mga nararanasan doon. At dito na siya tumira sa kanyang lola, Lola Baak. Ang ibig sabihin ng Baak sa Ilocano ay yung walang asawa, tumandang dalaga. Ito siya guys. At ating alamin yung kanyang kwento ng buhay, yung kanyang rason kung bakit ginusto niya na umalis doon sa kanilang bahay. Mula doon sa Binalunan, Pangasinan, at siya ay pumunta dito sa Kamiling, Tarlac. At dito na ngayon siya nakatira mga guys. Alamin natin guys yung kanyang kwento kung bakit narito na siya ngayon sa kanyang lola. O Andre, halika at kausapin kita para ipaalam natin, malaman ng mga tao kung ano ang kwento mo. At sana ay marami ang makaalam ng kwento mo at sila man din katulad ko ay maantig yung puso nila, yung damdamin nila na kung paano kita gustong tulungan, ay ganun din na hangarin din na tulungan ka ng ibang mga tao dyan na may mabubuting puso. Anong gagawin mo dyan sa mangga? Ano yan? Sige, tara. Tara na muna sa inyo para tayo ay magkwentuhan. Gagawin daw niyang merenda mga kaibigan. Itong kanyang sinungkit na mangga. Sa bagay masarap na mangga yan kasi kahit na ano yan, ganyang manibalang palang matamis yan. Kasi ano yan, apple mango. Dito tayo sa may anong kukunin mo? Asin? Anong kukunin mo? Dito na lang tayo dahil mayroon tayong parang handang pwedeng maupuan dito. Ayan. Sige, magbalat ka habang kinakausap kita. At ating pag-usapan yung kwento sa buhay mo. Pakitanggal mo yung asin. Ano na kasi yung pangalan mo? Andre po. Andre. Ano ang buong pangalan mo, Andre? Mark Andre de Guzman Cortez po. Mark Andre de Guzman Cortez. Ilang taong ka na, Andre? 14 po. 14. Sige, magbalat ka ng mangga tapos tatanong-tanong ako sa'yo habang abala ka dyan. Magtatanong ako sa'yo, sasagutin mo lang, ano? Okay. Ngayon, nagtataka ako dahil ilang araw na pala dito mula nung dumating ka, nakailang araw ka na? 3 po. 3 pa lang? Kaya nung dumating ako dito, sa totoo lang guys, actually talagang lagi ako dito kay nanay. Ganitong oras, mag-aalas 3 ng hapon, nakahiga si Nanay Baak, nandun siya sa kanyang bahay. Ito po yung bahay nila, yan po. Andito ako lagi araw-araw kasi po nagpapakain ako ng mga manok. May mga alaga akong manok dito. Si Nanay dating nag-iisa, kaya laging sinasamahan ko siya rito. Naawa ako kay Nanay kasi talagang mag-isa niya. 70 years old na si Nanay pero talagang walang kasama mga guys. Kaya minsan tinutulungan ko na lang siya kung ano yung anong pwede kong maitulong sa kanya, ganun. May alaga siyang 2 kambing. Minsan ako na yung humahatak dun sa isang kambing. Pinapastol namin dyan. Tapos tuwing hapon, papakain ulit ako ng mga manok. Hinahatak ko ulit yung isang kambing, tig-isa kami. Ganyan. At ito ngayon si Andre ay nagtataka ako kung bakit andito siya. Tapos ang sabi ni Nanay ay umalis daw siya dun sa kanilang bahay. Nagtataka pa rin ako kung bakit sa nilayo-layo ng bahay nila from saan ka galing Andre? Pangasinan, anong part yun? Anong Binalunan, Pangasinan. Kung iisipin guys, yung Binalunan, Pangasinan ay talagang sobrang layo. Ilang bayan ang kailangan mong lampasan bago ka makarating ng
Tarlac, Kamiling Tarlac. Andito po siya ngayon sa Kamiling Tarlac. Ito po ay, ang lugar po namin ay Kaarusipan, Palimbo, Barangay Kaarusipan, Palimbo, Kamiling Tarlac. Ito po ngayon yung eksaktong lugar po na kinaroroonan namin. Ako naman po, ang tinitirhan ko dyan ay sa may bandang harap lang, sila Nanay Baak. Itong kinaroroonan ni Andre ay dito lang sa may bandang likod. Maaliwalas po dito. Ayan. Dito ako nag-aalaga ng mga manok. Ayan. So ngayon, Andre, nagtataka ako, bakit ka umalis dun sa inyo? Ano ang kwento bakit umalis ka sa inyo? Bakit mas ginusto mo na dito na lang tumira? Ano yung talagang rason ba't umalis ka sa inyo? Ang nalaman ko kay nanay ay parang umalis ka doon dahil parang sinasaktan ka ng stepfather mo. Ano yung totoo? Ano ang ginagawa ng stepfather mo sa iyo? Binubugbog ka lang po. Tapos, may kapatid ka, di ba? Opo. Ilang taon yung kapatid mo? Yung pangalawa po, 11 po. O, pero ikaw, panganay, 14 po. 14. Yung pangalawa, sumunod sa'yo, lalaki din. Opo. Anong pangalan? Yung pangalawa po, O, anong pangalan ng ading mo? Marvin po. Marvin. Si Marvin ay ganun din. Sinasaktan din ba ng, ng stepfather mo? Opo. O, so ngayon, nung sinasaktan ka, yung mama mo, anong ginagawa? Nag-aaway din sila nung stepfather mo. Sinasabi niya yung stepfather mo na Opo. walang ginagawa. Nagsasabihin niya po na huwag kaming galawin po gano'n. Okay. Tapos, sila ng mama mo, yung papa mong tunay, hiwalay sila. Opo. Pero buhay pa rin yung tatay mo. Opo. Okay. Nasaan yung tatay mo ngayon? Nandun sa paa po. O, ang pao dito, 'di ba dito lang, malapit lang dito. Sige, okay. Balikan natin yung na 'yan, kwento na 'yan. Yung mama mo ngayon, hiwalay sila ng papa mo. Yung stepfather mo tsaka yung mama mo, mayroon na silang ilan ang naging anak nila? Dalawa po. Dalawa din. Mga ilang taon na sila? Yung isa po 6 po. Yung isa po 5. Okay. Ano ang dahilan bakit talagang nagpursige ka, naisipan mo na umalis dito? Ang sabi ni Nanay Baak ay umalis kayo doon dahil binubugbog na kayo, 'di ba? Tapos yung totoo ba na yung kapatid mo ay pinapalayas? Imbis na ikaw ang palayasin, yung kapatid mo na mas bata sa iyo ang pinapalayas. Oo. Ngayon, anong ginawa mo para makaalis kayo doon? Dahil binubugbog kayo, anong ginawa mo? Pinagsabihan ko nga din po na umalis na doon po kami. Umiiwas na lang po kami ng gulo. Oo, tama. Para makaiwas na kayo na hindi na kayo masaktan. Anong ginawa mong paraan para makaalis kayo doon? Ano po, tinakas ko nga din pinunta dito. Anong paraan para makatakas kayo doon? Anong ginawa mo? Ang sabi ni nanay, parang umalis kayo doon ng hating gabi. O, kailan pa yon? Kailan pa yon? Ilang buwan na kayong umalis doon? Nung last year pa. Oo. Pero noon, nag-aaral pa ba kayo noon? Opo, yung nandun pa kami sa Dinalon po. Tapos, umalis kayo ng gabi doon. Talagang hating gabi umalis kayo doon. Opo. Buti at nagkaroon ka ng lakas ng loob para umalis doon. Hating gabi, isipin natin, napakabata mo pa, tapos yung kapatid mo, napakabata pa rin. Paano kayo sumakay? Paano ang naging paraan ninyo na makarating dito? Bike po. Bike. Ibig sabihin, yung bike, yun ang ginawa mong, yun ang sasakyan ninyo. Nagbike lang kayong dalawa. Tapos ikaw ang nagmaneho. Yung ading mo ay angkas mo lang. Wow. Parang can't imagine na hating gabi umalis kayo doon. Tapos ang dilim, kung iisipin mo yung ganong mga oras tulog ang mga tao, ilan-ilan lang, nangingilan-ilan lang ang bumibiyahe.
nilakbay nyo yung highway, nakabike lang kayong dalawa, tapos inabot kayo ng umaga, paano kayo kumain ng pang-agahan, tanghalian? Kung tanghalian po lang po kami kumain. Okay. Tapos pahinto-hinto na lang yung pagbabike mo. Ngayon, nag-iisip din ako, talagang hindi ko ma-imagine, nagbike kayo sa ganyang mga edad nyo, pero ading mo nagbike din, hindi? Hindi. Ikaw lang. Siya lang ang angkas mo. Sige. Anong oras kayo nakarating dito sa Tarlac? Mula sa Binalunan, 12:00 ng gabi. Nakarating kayo dito sa Tarlac, anong oras na? Ang mga alas 5 po ganun. Nang hapon. Opo. Grabe, ilang oras yun? 12:00 ng tanghali, 5:00 ng hapon. Ilang oras yun? 12 plus 5, 17 hours na talagang nilakbay nyo ang Binalunan, Pangasinan hanggang dito sa Tarlac. Pagdating nyo dito sa Tarlac, kanino kayo tumuloy? Kay tito namin po, Alan. Tito Alan. Opo. Saan ang bahay niya? Dun sa Memorial po. Ha? Memorial po, Poblacion eh. Okay. Malapit lang dito yon. Ah, Kaya, buti naman at kabisado mo yung bahay ni Tito Alan mo. Oo, buti naman hindi siya nagtaka kung bakit dumating kayo doon na bigla-bigla ng kapatid mo. man din po. Ano sabi niya? Nagulat po siya na paano po kami nakarating dito. Oo, at sinabi mo sa kanya kung anong dahilan bakit umalis kayo doon. Oo. Buti naman at kinupkop niya kayo. Oo. Oo. Tapos naman, asan yung kapatid mo ngayon? Nandun po, kinuha na namin po. Kinuha na naman ng mama mo, sinundo niya. Gaano katagal, ilang araw, ilang linggo bago sinundo ng mama mo yung kapatid mo at binawi niya? Mm, 6 na po. Linggo ganun. Ay, mga ganun, mga 1.5 buwan. Ah, At buti, pumayag yung kapatid mo na sumama sa mama mo. pinilit po siya. Talagang sapilitan. Pero ayaw niyang sumama. Ayaw. Yun ang doon, masaklap doon, talagang sapilitan. Pero bakit ikaw hindi ka na rin sumama? Ayaw po din. Pangit din po eh. Mas maganda dito po tatahimik. Okay. Kaya talagang ang hanap mo ay tahimik na buhay. Okay. Buti naman at pagka rating nyo dyan, ano ang karaniwang ginagawa mo naman dito sa mo? Doon nung nakarating kayo doon sa nung nakatira pa kayo doon sa Binalunan, ano naman ang mga karaniwang ginagawa mo para makatulong sa mama mo? Lahat-lahat po. Pagwawalis, laba, magkukan ng plato po. Oo. Tsaka maglilinis po sa bahay. Okay. Pero kahit Tulungan po. pero kahit ganun ang ginagawa mo, sinasaktan pa rin kayo ng stepfather mo. Pag wala siyang magawa po. Tapos ano ba 'yun, naglalasing ba o Wala siyang po. Tapos ano yung ginawa sa na hindi mo makakalimutan? Na talagang dahilan para umalis kayo doon ng kapatid mo. Yung pagsuntok po sa amin. Sinuntok ka pati yung kapatid mo. Pero walang ginagawa ang mama mo. Nandun po sa abroad. Okay. So ibig sabihin ang mama mo pala nasa abroad, kayo-kayo lang ng stepfather mo doon. Tapos wala ang mama mo kaya nagagawa niyang saktan kayo. Kahit na ginagawa mo yung mga gawaing bahay para makatulong pero sinasaktan pa rin kayo. Maliban sa pagsuntok, ano pang ginagawa sa inyo? Pag wala siyang magawa. Hindi ba man kayo sinasampal, hindi kayo tinatadyakan, hindi ba kayo talaga kung baga ibang pananakit? Ano pang ginagawa niyang ibang pananakit sa inyo? Yung pagpalo ng 2x2 po. Sus, Mary Joseph. Sinong pinalo ng 2x2? Ako
ako po nun, yung bata pa po ako, grade 3. Bakit? Ano nang gawa mong mali? Anong ginawa mong kasalanan? Bakit nagawa niyang paluin ka ng 2x2? Yung pinabasol niya po ako yung tricycle driver na napilidan daw yung pa ako. Hindi naman po. Yung tricycle driver, ikaw yung tinuturo niyang may kasalanan. Oo. Parang ganon. Bakit ano nangyari dun sa ano? Naplat yung gulong? O ano? Hindi po, Pinabasol ka niya, ibig sabihin ng pinabasol, Ilocano word ng na pinabasol ay ikaw yung tinuro niyang may kasalanan, ikaw yung salarin. oo. Yun ang ibig sabihin ng pinabasol. O, bakit? Anong sabi ng tricycle driver? Yung may lumundag sa kanyang bato po. Tapos, ano nangyari doon sa lumundag na bato? Natamaan daw yung ulo niya po, tapos ako daw yung sinisisi niya. Ikaw yung napag-isipan na ikaw yung bumato, ganon. Anong ginawa niyo dun sa 2x2? Ipinalo niya sa'yo? Oo. Saan ka tinamaan? Sa likod po. Nung tinamaan ka ng 2x2, malakas ba yung ano ng pagkapalo sa'yo? Oo. Buti hindi ka nabalian ng buto, hindi ka na kumbaga nagkaroon ng bukol o anuman. Pilay lang dito po. Anong nangyari nung napilay ka? Pinahilot? Pinagamot ka? Pinahilo. Pero nalaman ng mama mo yon. Oo. Paano niya nalaman? Yung kwento na dinuspurdos ka ng stepfather mo? Tinakas ko nga yung cellphone ko para tawagin siya. Maganda. At least may naisip kang paraan. Mabuti yan at nakausap mo ang mama mo. At alam mo ang mag-operate ng cellphone at nakausap mo ang mama mo. Oo. Nakapagsumbong ka. Nung nakapagsumbong ka, ano na naman ang sinabi ng stepfather mo? Na ba't ka nagsumbong? Ganon. Yung nalaman niya po lagi ko daw siya ng bunggo. Buti hindi ka ulit sinaktan. Hindi po. Okay. Ngayon, mabuti at andito ko kay nanay. Ano naman ang problema ngayon? Naiisip ko, gusto kong tanungin. Ano na naman ang problema? Bakit naisipan mong umalis doon kay Tito Alan mo? Alan ba yung pangalan nun? Oo. Ba't umalis ka doon kay Tito Alan mo? Di ba, dyan lang naman yung bahay ni Tito Alan mo. Oo. Doon sa may cemetery yun eh. Oo. Di ba? Anong pangalan ng cemetery kasi? Ano po? Anong pangalan ng cemetery dyan? Memorial. Memorial. Dyan sa memorial, talagang ano dyan, may mga nakatirang mga ano dyan, paligid ng sementeryo. At yung Tito Alan mo, anong trabaho? Magkukan ng pansyon po. Parang caretaker. Siya yung isang nagbabantay dun sa sementeryo. Oo. Tapos kale po. Oo. Ano ang dahilan bakit umalis ka na naman doon kay Tito mo Alan? At naisipan mong dito na lang kay Lola mo Baak? Naisipan ko po kasi na walang kasama si Lola po. Tapos maingay pa doon po kaya pumunta na dito pa ako. Tapos tayo. Ano pang mas matinding dahilan? Wala na. Mayroon bang mga nanggugulo sa inyo doon? Meron bang mga iniwasan kang mga hindi magandang ugali ng mga tao doon? Meron po naman. Yung nananakit sila po. Sinong nananakit sa inyo doon? Yung mga bata doon pa naman. Mga taga roon na rin. Siyempre siguro dahil dayo ka, hindi ka nila kilala dati. Mas sila dayo po. Okay. Pero talaga sigurong mga may ugaling ano sila, mapanakit, mga bully, kaya binubuli ka. Siyempre hindi ka taga rito. Ngayon, anong sabi ng Tito Alan mo na umalis ka doon? Wala po yung umalis na doon pa ako, wala siya po. Hindi ka nagpaalam. Hindi po. Sige, okay. Pero alam niya kaya na andito ka sa lola mo? Hindi ko lang alam po. Pag sinabi ni Tito Lito ko po, yun po. Oo. Yung si Tito Lito mo at saka si Alan, magkapatid. Oo. Oo. Tsaka si mama ko po.
Okay. Kaya pala pati si mama mo kapatid nila. Oo. Mabuti ngayon ko lang alam yan yung kwento na yan. Ngayon, mabuti naman kahit paano may advantage na may kasama na si Lola Baak dito. Kahit paano may kasama siya na nagwawalis, ganyan. Kasi si Nanay Baak, umaga, tanghali, hapon, ang ginagawa niya rito, walis, 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 ganyan. Siya yung nagsusunog ng mga dahon ng mga manggang tuyo. Lahat mag-isa niya, talagang minsan tinutulungan ko. Pagtatanim ng mga kamote, kamuting kahoy, ako ang gumawa para matulungan ko lang si Nanay Baak. Ngayon naman, anong grade ka na? Siyempre andito ka, ibig sabihin, malamang hindi ka nag-aaral. Oo. Pero nag-enroll ka ng grade 7. Opo. Pero huminto ka talaga. Anong dahilan ba't huminto ka ng pag-aaral? Wala po. Yung mga bayadan lang sa school po. Wala kang pambayad. Wala po. Tapos, saan ka nag-aaral kasi? Makarang po. Makarang. Malayo ang Makarang. So, ibig sabihin talagang kailangan mo pa ng araw-araw na pamasahe. Nung pumapasok ka doon sa Makarang, paano ang ano mo doon pagpasok mo? Namamasahe ka ba? Bumibiyahe ka? Bus po. Nagbabas ka? Magkano ang ano mo sa araw-araw? Pag estudyante po, 15. Pag estudyante po. One way lang yon, papunta 15. Oo. Pauwi 15 na naman. Opo. Sino nagbibigay ng ano sa'yo, allowance sa'yo? Si tito ko po, minsan nagtatrabaho din po. Nagtatrabaho ka rin minsan? Sama-sama po. So, ibig sabihin ay talagang nagsusumikap ka rin na maghanap buhay. Anong hanap buhay ng ginagawa mo? Sumasama ka dun sa paghukay nila, ganon? Sa mga paglilinis dun sa pagkikertaker dyan sa sementeryo? Pag may magtatawag sa akin po na construction po, pupunta din po ako. Sa edad mong yan, ilang taon ka na ulit? 14 po. Sa 14 na edad mo, ginagawa mong ganong trabaho? Nagko-construction ka, nagla-labor-labor ka? Talagang kailangan ang ano mo sa'yo, kailangan talaga ng suporta at tulong para maipagpatuloy mo sana yung pag-aaral mo. Pero pangarap mong makapag-aral. Opo. Gusto mong makapagtapos. Opo, sana. Ano ang pangarap mo kung sakaling makapagpatuloy ka sa pag-aaral? Anong gusto mong maging Anong kurso ang ibig kong sabihin, anong kurso ang gusto mong tapusin, kunin? Pag natapos ko po ang pag-aaral, pulis sana po. Magpupulis ka. Isang magandang pangarap 'yan. Oo. Oo. Bakit pulis ang napili mong pangarap? Kasi po mabuti ang pinapakita sa kapwang tao. Oo. Para sa kapakanan ng mga tao, tumutulong sa mga tao. Oo, nagpapatupad ng batas. Oo. Magandang pangarap 'yan at talagang ako mismo talagang kung ako lang, gusto kong makatulong sa'yo. Ngayon, yung hangarin ko na makatulong sa'yo, Andre, i-ano natin sa mga tao. Ipapaalam natin sa mga tao sa pamamagitan ng social media na kagaya ng pagtulong ko kay nanay, sa abot ng aking makakaya, tutulong din ako sa'yo sa paraan na alam kong ikabubuti mo. At yung anak ko, nung naikwento kita, dahil alam niya yung sitwasyon mo na pumunta ka dito, halos wala kang dalang mga damit, mga ganyan, di ba? Yung mga damit ng anak ko na hindi na kumakasya sa kanya, yung bunso ko, na kasama ko dito kahapon. Aayusin niya yung mga yon, iipunin niya at ibibigay sa'yo. Yun ang isang paraan para makatulong kami sa'yo. At yung pangarap mo na makapagpatuloy sa pag-aaral, sana makatulong pa rin kami sa'yo at sana maabot mo yung mga pangarap mo. I-ano natin ito, guys, sana makatulong po tayo kay Andre dun sa kanyang pangarap. Kaya nga po, kumingi po kami ng tulong na sana po ay inyo po sanang
maunawaan yung kanyang sitwasyon, at kung ano man po ang inyong matutulong mga guys, ay sana po tayo ay tumulong magkaisa para maabot ang pangarap ng batang ito. Sige po guys, at ito po ay aking wish para sa kanya, at sana matulungan po natin siya. Sige po guys, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Sige Andre, bye-bye. God bless. Ingat po.